Sabi nga nila, you are in the right person kapag pinapagaan niya yung buhay mo. At yan yung na-feel ko sa partner ko. Minsan, sinasabi ko sa kanya na napapagod ako mag-work, alam mo yun, kasi obviously, dito sa Philippines, 500 a day, and then, hindi siya enough kasi babayad ka pa ng rent, babayad ka pa ng bills, pagkain, tapos pag malayo, magko-commute ka pa. So yung 500 a day, hindi siya enough. Talaga, hindi siya enough. Tsaka, lalo pa na yung iba, nagpapadala sa parents nila. Meron pang, syempre, minsan, gustong gumala, may gastos, tapos napapa-check out pa sa online shopping, kumbaga. So, hindi talaga siya enough yung 500. Lalo pa ngayon, sobrang mahal, 'di ba? Ang bilihin, sobrang mahal. And then, ang ginawa ng asawa ko, I mean, nung nalaman niya na ganito lang yung sahod, yung hindi enough yung sahod, tapos nalaman pa niya na nag-overtime ako, sabi niya, hindi daw bagay sa akin na mag-overtime kasi ang liit kong tao, tapos nag-overtime pa. And then, nalaman din niya no na nung nagtatrabaho ako and puro overtime, lalo na pag season, you're not allowed to take day off kasi kailangan ng manpower. Busy kasi kapag, lalo na pag December, mga ganun. Sobrang busy and bawal kami mag-day off. Bawal kami, dapat mag-overtime talaga. Parang ganun. Kasi, yun dapat magtulungan kami ng mga co-workers. And then, from 45 kilogram, naging 38, 39 kilogram ako. So, ang laking bawas nun sa timbang ko and malnourished talaga ako. Kasi nung routine ko nun, pagkagising ko, maliligo, hindi na ako makain, diretso na ako sa trabaho. And then, doon kakain ako ng lunch sa trabaho. And then, paggabi naman, syempre, gabing-gabi na ako umuwi. And then, wala na akong time para magluto pa, kumain pa. Minsan nga, close na nga yung bilihan ng pagkain sa labas kapag umuwi ako. Mostly, natutulog na lang ako na hindi ako kumakain. So, parang naging na lang, one day, one eat, parang ganon. Kaya bumaba na ganon yung timbang ko. So, grabe, stressful talaga siya. And then, nawawala na din yung period ko. O, nung time na yun, hindi ako nagka-period. Kasi nga, sobrang stress. And nung nalaman yun ng husband ko, sabi niya, sige, wag ka na lang mag-work kasi naawa siya sa akin. Like, totoo, naawa siya sa akin noon. Sabi niya na, wag ka na lang mag-work, ako na lang magbibigay ng sahod. Mag-stay ka na lang dyan, and then, bibigyan niya ako ng sahod ko. Ano yung sahod ko? Siya na yung magbigay. Sobra pa, 'di ba? Siya yung nag-volunteer na bibigyan niya ako ng sahod. Sa bahay lang ako. Trabaho ko lang. Pag after work niya, kakausapin ko siya. Yun lang. Bumawi naman ako. Hindi ko siya binibigyan ng problema. Alam mo yun, yung minsan pag nagtatampo ako, inaano ko, ay hindi nila ako magtatampo kasi nonsense na lang din naman yung dahilan. Alam mo yun, yung hindi naman talaga sobrang laking bagay. Hindi naman talaga ganun. Kasi parang naisip ko, siya na nga yung nagtatrabaho sa amin. Siya na nga yung alam mo yung palamunin niya ako, parang ganun. Tapos bibigyan ko pa siya ng sakit ng ulo, ng problema. Parang hindi naman tama yun. Kaya, ayun, minimize ko na din naman niya. Pero minsan hindi din maiwasan kasi andun yung misunderstanding. Pero never ever siya bad na sa mga ginawa niya para sa akin, sa pagtulong niya, lahat. Never siya bad. And then, nung una pa nga, ayokong gastusin kasi hindi ko naman pinaghirapan yung pera na yun eh. Alam mo yun, kasi alam ko sa sarili ko mahirap magtrabaho. Sobrang thankful ko kasi nasa tamang tao ako. Pinapagaan niya yung buhay ko. Alam mo yun, yung parang ako lang yung gumagawa ng problema. Tapos siya puro sobrang understanding na tao. I'm so blessed to have him talaga. And yun lang yung sasabi ko. Don't settle for less kasi darating din yung taong nagiging ganyan din para sa'yo. Yung tutulungan ka na maging maayos yung buhay mo. Hindi yung titingnan ka lang kung lugmok na lugmok ka na. Parang gano'n. Partner. Best partner in life.